Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa lahat naming mga viewers all over the world na narito na naman kami, si Brother Fred Tabat, ang itong kasama ngayon, at itong yung lingkod, Sister Fee Tabat, na magbibigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa nakasulat sa banal na kasulatan para malalaman natin kung ano ang mga hinaharap na dapat natin malalaman para tayo ay maging handa sa malapit na pagbabalik sa ating mahal na Panginoong Hesus. At ngayon, meron tayong tatalakayin na importante o a very important topic na dapat malalaman nating lahat para malalaman natin kung ano na yung mga hula na nangyayari na o ang mga hula na hindi pa naganap. So, ibigay natin kay Brother Fred kung ano yan ang ating tatalakayin na topic ngayon. Ganun din, no? Magandang umaga, tanghali, ganun, gabi. Kung anong oras dinatnan kayo ng mensaheng ito sa iba-ibang dako ng lugar. So, Sa mundo. Sa mundo. At ang ating pag-aaral ngayon ay ang natupad at yung hindi pa natupad. Okay. So, dahil ang mga hula ay isa ring mahalaga na ating pag-aaralan na walang hula na hindi natupad. Kaya mahalaga na yung hindi pa natutupad, mahanda tayo na ito pala ay matutupad. Okay. Tingnan natin, Brother Fred, kung anong sinasabi ng Panginoon dito tungkol sa mga hula sa 2 Pedro sa kanyang kapitulo 1, versikulo 21. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. So, ang hula na mababasa natin dito sa banal na kasulatan, hindi kalooban ng tao. Hindi kalooban ng tao, kundi mga tao na nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu. So, halimbawa, itong hula sa Daniel na ni Nabucodonosor ay nanaginip noong malaking larawan. So, naligaling dito si Nabucodonosor at si Daniel nga ang nakahula nito tungkol sa malaking larawan. No? At ito ay may kahulugan. Ang kahulugan nito ay tupad na ating maaasahan na ang iba pang hula katulad ng pagbabalik ni Kristo, katulad ng bagong langit, bagong lupa, matutupad din yan. Saka walang hula ng Diyos sapagkat ang Diyos ang nag-guide sa mga propeta. Basahin natin yung Amos 3:7 na kumukuha siya ng isang tao na mag-explain sa salita ng Diyos na ipahiwatig para maibigay sa mga tao. So, kaya ang iglesia mayroong propeta. So, ganyan ating alamin at ating patutunayan. Halimbawa, itong ganito, kung ito'y abot ng makikita, no? Makikita, makikita ba? Hindi, no? Ayan, katulad nito. Pero, Amos, sa kanyang kapitulo 3, ano yun, Brother Fred? Amos, kapitulo 3:7. versikulo 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanilang mga lingkod na mga propeta. Yan ang paraan ng Diyos. Kumukuha siya ng isang tao na magsasalita galing sa kanya, tapos siya yung magsasabi sa mga iglesia o sa mga tao. Katulad ni Daniel,
katulad ni Moises, katulad ni Isaias, ganyan, sila yung mga nagsipaghula, yung kapanganakan ni Kristo. So, maliwanag na walang kulang na natupad. So, ngayon, mayroong hula na hindi pa natutupad. No. Yan ang ating pagbibigyan ng mahalagang panahon. No. Dahil ang hula ay may layunin. No, ang layunin ay upang magbigay babala, babala sa atin. Tungkol sa mga krisis na hinaharap. Yan, halimbawa, binigyan babala ng Diyos si Noe sa darating na pagbaha. Dumating din ang hula kay Abraham at si Lot. Pagsira ng siyudad ng Sodoma at Gomora. Sinabi niya kay Moises ang mga salot. Ganyan ang halimbawa na mga hula na natupad. At ngayon dito, Brother Fred, bago tayo magpatuloy, may paalaala ang Diyos sa atin. Ito ay makita sa 2 Pedro, sa kanyang Kapitulo 1, versikulo 20. Na hindi natin bigyan ng sariling pangpaliwanag ang mga salita, lalo na yung mga hula at ang mga salita na mabasa natin dito sa banal na kasulatan. 2 Pedro ang magpapaliwanag. Oo, dapat mabasa na dapat kukunin natin or babasahin natin ang ibang teksto or ibang talata ng Biblia para magpaliwanag o magpapatotoo sa isang talata. No, hindi sa ating sariling pag-unawa. Na maalaman na muna ito. 2 Pedro 1:20. Na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ang Diyos din ang magpapaliwanag ng kanyang sinabi dahil katulad kay Daniel, si Daniel ay sinabihan ng Diyos na yun ang kahulugan ng panaginip ni Nabucodonosor. So, ngayon, mayroong natitirang hula. No? Tayo ay alam na natin yung iba na ang salita ng Diyos ay subok. No? Yung maasahan siya. So ngayon, ang natitirang hula, ito pinakamahalaga sa ating panahon sapagkat si Kristo ay malapit ng bumalik. Sabi sa atin na kaya nga nagsisilbi ang hula ng Biblia ng dalawang layunin. Ano yun? Na itatak sa ating isipan na mayroong Diyos na siyang may hawak ng lahat ng kaganapan. At binigyan tayo ng babala mula sa isang kalagayang di kanais-nais. So yan ang hula. Ngayon, ito ang hula na ating pag-aaralan. No? Ito ay mababasa natin sa Apokalipsis 13. No? Atin itong alalahanin na ang salita ay tabak. No? Tabak. Parang pantaga, espada. No? Kaya tayo ay makinig na lamang sa salita ng Diyos, walang magagalit sa mga nangangaral. No, tulad noong panahon ng Israel, nagagalit ang iba sa nangangaral. Katulad ni Jeremias, sinulog sa balon. So, ganyan. So, ang hula ay matatagpuan sa Apokalipsis 13. No. Basahin mo. 13:1. Oo, 1. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Kapusungan. 2. Hanggang 2. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. At ang kaniyang mga paa ay gaya ng sa uso. At ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng leon.
at ibinigay sa kaniya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Ayan. No? So, ano sa mga 13? Anong binasa mo? 13:1 and 2. Oo. O chapter 13, Oo. verses 1 and 2. Oo, patuloy mo na sa So, tuloy mo na yan. okay. At yung may mga Hanggang- simbolo na ating... So, babalikan natin yun. Oo, babalikan natin. Versikulo 3. Ba? At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay. At ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupay nang gilalas sa hayop. 4. At sila'y nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop. At nangagsisamba sa hayop na nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya. 5. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. 6. At binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. Versikulo 7. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila, at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. 8. At ang lahat ng nananahan sa lupa ay magsisisamba sa kanya, na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. So, Diyan na muna tayo. okay. So, ang una ay may lumitaw na hayop. So, may hayop na lumitaw sa dagat. Umaahon sa dagat. Oo, ibig sabihin ay tubig. No? Dagat. Maraming tubig. Oo, maraming tubig. So, tingnan natin dito na sa banal na kasulatan, Brother Pedro, ano ang kahulugan ng tubig? So, hindi natin bigyan ito ng sariling pag-uunawa o pagpapaliwanag, kundi ang Biblia, ang kanyang salita, ay siyang magpapahayag. Sa Apocalypse chapter 17, verse 15, dito makita natin kung ano ang tubig. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. So, kung magsasabi na tubig, yan ay mga tao, mga bayan, at maraming mga bayan at mga bansa at mga wika. So, ang hayop ay umaahon sa dagat. Ibig sabihin, umaahon siya galing sa maraming mga tao at bayan, at mga wika. So, ang ginagawa dyan, at siya ay may 7 ulo at sa kanyang siya ay may 10 sungay at 7 ulo. At sa versikulo 2, sabi dito, at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. So, sino yung dragon, Brother Fred? Sino yung hayop? Sino yung dragon? Yung dragon na nagbigay sa hayop ng kapangyarihan. Yung hayop. Yung hayop ng dragon. Okay. So, ang hayop, utay-utayo natin to. Hindi tayo magmamadali nito dahil ito'y mahalaga. Kung baga sa pagkain ay ating namnamin. At nguyain. No, sabi rito, ang hayop sa hula na Biblia, ang mga dakilang hayop na ito ay mababasa natin sa Daniel 17, 17 at 23. Ano ba ang hayop? Dahil yung tubig na ipaliwanag mo na. Sino yung hayop? Yung hayop, umahon sa tubig, sa dagat.
alam mo na natin kung ano yun, pinaliwanag mo. Na yun ay Mga tao. Oo. Karamihan. At saka Karamihan mga tao. wika at O, mga bayan. Bansa, ganyan. Mga bansa. Bayan. Daniel. Daniel 7:17. Okay. So, ang salita ng Panginoon ay Siya rin magpapaliwanag. ipapahayag. Siya rin ang magpahayag. Ginagamit yung ibang talata ng galing din sa banal na kasulatan. Dahil hindi natin ito pwedeng bibigyan ng sariling pagpaliwanag. Oo na. Daniel 7:17, sabi dito, Saka Puma 23 yan. ang mga dakilang hayop na ito na apat ay apat na hari na magbabangon sa lupa. Hari pala yung hayop. Hari pala yung hayop. Oo. So may kapangyarihan. Oo. Versikulo 23, ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian Oo. sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. Magiging siyang kuhan, makapangyarihan. Oo. Oo. Siya ay kaiiba. Oo. Sa apat na hayop, yung pang-apat or last, siya ay kaiiba, magiging kaiba sa lahat ng kaharian. Dahil ang mga hayop ay ang mga hari. So, Sabi dito, ang hayop na ito ay pinag-aaralan natin ang isang matatanging kaharian sapagkat hindi lamang ito isang puwersang politikal kundi isa ring puwersang relihiyon. Dalawa pala ang dinadala niyang kaharian na yan. Yung hari na yan, siya ay hari sa pagdadala sa mga tao at siya rin naman ay may relihiyong hinahawakan. Dalawa. Yung hype na yon. Tapos, kundi, isa rin pwersang relihiyon sapagkat ang mga tao ay nagsisamba. Kaya nabasa sa Biblia, bakit yung hayop yun ay sinamba? Yung hari ay dalawa ang kanyang hinahawakang kapangyarihan. Posisyon. Posisyon. Dalawang posisyon na kanyang hinahawakan. Ayan. Sabi ng Biblia. Yan naman, naintindihan na natin. Ngayon, doon naman tayo sa dragon. Ano ang dragon? At yung dragon na yun, sa ating nabasa, ay nagbigay ng kapangyarihan sa hayop. Nag-induso. Nag-induso. At ang hayop na yun ay isang hari na binigyan ng dragon ng kapangalan at kapangyarihan. Yan ang sinasabi sa Biblia sa dos. Ulitin mo yung dos. Okay. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng sauso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan ng dragon at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalan. Ibinigay sa hayop. Binigyan ang hayop sa dragon. Ay sino ang dragon na tumutukoy sa Biblia na sinasabi? Ang salita din naman ng Panginoon ang magsasabi kung sino yung hayop. Hindi natin yan basta-basta. Hindi natin magsasabi. Kung babasahin natin na ano ba ang dragon sa Biblia? Apokalipsis, sa kanyang kapitulo 12, sa kanyang versikulo 9. 9 ba yan? Hanggang 12 yan. Ay no, 7. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. So, 8. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. 9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Ang dumadaya sa buong sanglibutan. Yan pala si Satanas. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Sinabi rin sa sinundan nating binasa, ibinigay ng dragon sa hayop. Sa madaling salita, binigay niya ni Satanas sa hayop yung kanyang kapangyarihan. At ang kanyang luklukan. At ang kanyang luklukan. Ngayon, nasabi rito sa isang paliwanag, dragon, sang-ayon sa Biblia, yung binasa mo, ang dragon ay isa pang pangalang
pangalan ni Satanas. At Diablo. Oo. No, Ang ama ng kasinungalingan. Oh, Ng manlilinlang. Juan Mandaraya. 8:44. Oh, Mandaraya. Yan ang simbolo ng dragon ay si Satanas. At yung binasa mo ang 12, di ba yun? Oh. Ang malaking dragon, tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumaya sa buong sanlibutan. Ito'y nangangahulugan na nang ibigay ni Satanas ang kanyang kapangyarihan at kanyang luklukan at dakilang kapamalaan sa hayop. Makakaasa tayo na kikilos ang hayop na kahalintulad sa mandarayang mga pamamaraan ni Satanas. Sa ganito, napakalaking panlilinglang ang gagawin ng hayop. Yan sabi ng Biblia dyan. At sabi ni Kristo sa Mateo 24:4 na mag-ingat tayo na walang taong magdaya sa atin. Panliling lang. Kaya, sa dagat. Yun ang pinaliwanag ko na yung... Apocalypse sa 17:15. Mga tao, tapos, bayan. Tapos binanggit yung 42 buwan. Sabi sa versikulo 5. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy ng 42 buwan. 42 buwan. Yan ay 42. 42. Kumakatawan yan sa isang araw, binabanggit dito, 42 buwan. Ang panahon na ito ay katumbas ng 3.5 taon. 42 bihinati sa 12 buwan. At ang Biblia ay nalathala ayon sa kalendaryo ng Hudyo, kung saan ang bawat taon ay 360 na araw. Ang 30 araw na bawat buwan, kaya ng 3.5 taon, at ang 42 buwan ay kapwa katumbas ng 1,260 araw. Ang dahilan kung bakit binago natin ang mga buwan sa kanilang katumbas na dami ng araw, sapagkat nang magbigay ang Diyos ng mga hula ng panahon ng madalas niyang itinulad ang isang araw bilang isang taon. Yun daw 42 buwan na katumbas nung 360 days in a year. Ay hinihula na Biblia na yun ay isang araw ay isang taon. Sa makatuwid, bagay 40 araw sa bawat araw ay taon. Hindi, sa bawat araw ay isang taon. Tataglayin ang iyong mga kasamaan sa 40 taon. Bawat araw ay pinaka isang taon aking itinakda sa iyo. Yung mababasa sa Bilang 14:34, yung pinapaliwanag na ito. Ezekiel 4:6. Okay. Ezekiel 4, Kapitulo 4, versikulo 6. At muli, pagka iyong natapos ang mga ito, ikaw ay hihiga sa iyong tagilirang kanan, at iyong dadanasin ang kasamaan ng sangbahayan ni Huda. 40 araw, bawat araw ay pinaka-isang taon. Aking itinakda sa iyo. Sabi ng Biblia, hindi tayo ang nagpupan nito. Hindi tao ang nagsasabi, kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos, na yung palang kahulugan yan sa 360 na araw o taon ay 42 na buwan. Na kung ating bibilangin, kung ating
isipin ay 1,260 Oh. years. Ano sabi doon? Sabi, mamamahala siya. Oo. Binigyan siya ng Na siya ang kapamahalaan. kapamahalaan, yung pag-induso ng dragon, Oo. pag-induso ni Satanas, kapamahalaan na At kanyang luklukan. sa Kanyang trono. Kaya kaharian. At ang kanyang kapangyarihan ibinigay doon sa hayop. sa hayop, ibinigay ni Satanas. Mm. Ngayon, ang hulang 42 buwan ay tumutukoy sa 1,260 taon, kung saan ang hayop ay pinagkalooban ng bibig ng magsasalita ng malaking bagay at mga kapusungan, at siya'y makikipagbaka sa mga banal at mapagpanagbayan sila. Binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Yan yung... So, yun naman ang ating tatalakayin niya, Brother Fred. Sa susunod, yung ano ang kapusungan. No? Sino yung nagsasalita ng kapusungan sa laban sa Diyos? No? Upang pusungin ang kanyang pangalan. So, sa mabasa natin sa Apokalipsis 3, ang kapusungan, ibig sabihin, insulto. Size. Oo. Iniinsulto niya ang Diyos. Oo, ang Diyos. Parang ang Diyos ay inaangkin niya na siya ang mas powerful kaysa Diyos. Mataas siya ng kanyang posisyon kaysa Diyos. Yun ang ating ipapaliwanag natin yan sa susunod natin na pag-aaral. So sa ngayon, ating nalalaman na yung hayop ay magsasalita ng kapusungan laban sa pangalan ng Diyos. At ang nagbigay sa kanya ng kapamahalaan, ang kanyang luklukan binigay sa Diablo or sa dragon or ni Satanas para siya ay siya ay sasambahin. May unas pa naman tayo yata ay ating kanin itong kapusungan. Okay, kanang kapusungan. Okay. May unas pa Tingnan tayo, natin no? kung ano yung kapusungan Sabi na dito, ginagawa sa Biblia, sa hayop. ang kapusungan ay ipinaliwanag. Pinaliwanag raw ng Biblia sa dalawang paraan. Ang una ay kung ang isang tao ay mag-aangkin na siya ay Diyos o kumakatawan niya, yun daw mag-aangkin na siya ay may kapangyarihan tulad sa Diyos. Hindi dahil sa mabubuting gawa. Ito yung teksto, basahin mo, sister, sa Juan 10:33. Ito yung tinutukoy na kapusungan. Okay. Juan Kapitulo 10:33. 10:33. Sabi dito, 10:33. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw ay tao ay nagpapakunwari kang Diyos. Yan. Yun ang akala ng mga Hudyo na sinabi niya kahit sa 10:30, doon sa 30 kung itataas mo, sinabi niya roon, ako at ang Ama ay isa. Ayan. Kaya ibig sabihin, kung ang Ama ay Diyos, si Kristo ay Diyos, hindi matanggap ng mga Hudyo na siya tao ay na siya ay Diyos. Na siya ay kundi tao lang siya para sa kanila. Kaya sabi nila, ikaw ay namumusong. So pag may tao pala na nagsasabi, nagpapaka-Diyos, na kapangyarihan, yan ay napamumusong. Pamumusong. Malalaman natin yan. No? Meron pang isang pamumusong, Brother Fred. Yung mabasa natin sa yung mag-forgive ng mga sala. Sabi pa rito, sa kadugsong pa, habang hinahanap mo niyo, kaya't ang hayop, ang kapangyarihang relihiyon, politikal, at kaharian ay namumusong sa Diyos sa pamamagitan ng pagkukunwari bilang Diyos sa lupa.
Ang ikalawang paraan ng paggamit ng kapusungan ay ang pagkakaloob ng mga kapatawaran. Ito. Kapag ang tao daw ay nagsabi na kayo'y pinatatawad ko Sa iyong mga kasalanan. sa iyong kasalanan, sabihin mo lang ang iyong kasalanan at ipatatawad ko. Kapag yung taong yun nagsabi na makapagpapatawad, ikalawang uri ng pamumuso. Yan, basahin mo sa Juan. Basahin mo sa ito. Lucas, sa kanyang kapitulo 4, sa iyang versikulo 5, versikulo 21. Lucas 5:21 sabi dito, at ang mga eskriba at ang mga parisiyo ay nangagpasimulang mga katuwiranan na nagsasabi, sino ito na nagsasalita ng mga kapusungan? Sino ang makapagpatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? Ibig sabihin, hindi nila tinatanggap si Kristo na bilang Diyos. Patawad ng kasalanan. Kaya sinabi nila, kung may tao na magpatawad ng kasalanan, siya ay namumusog. At makita natin yun, Brother Fred, kung sino ang sekta o relihiyon na pag kayo ay may nagkasala, pupunta kayo sa iyong ministro at saka doon mo Hindi sinisyo mo, pari. sa pari. Sa pari at doon mo sasabihin ang iyong mga kasalanan at kanyang patatawarin ang iyong mga kasalanan. Iyon ay isang pamumusong. Hindi namusong si Kristo sapagkat tunay naman siya tunay Diyos. siyang anak ng Diyos. Anak siya ng Diyos. Kaya yung palang hindi talagang pure na tao. Nga siya talaga'y ordinaryong tao, hindi katulad ni Kristo, ay namumusong. Sabi pa rito, ang hayop, ang kapangyarihang relihiyoso, politikal, ay kaharian ito, ay namumusong sa Diyos. Dahil sinabi dyan namumusong sa Diyos. Inaangkin nila na sila ay makapagpatawad ng kasalanan. makapatawad ng kasalanan at sila ay representante ni Kristo. Hindi lamang sa pag-angkin ng kanyang mga pag-angkin ng kanyang luklukan sa lupa, kundi tapusin ko ito, pati sa pag-angkin ng gawain ng pagpapatawad. Yun ay pamumusong. Pamumusong. So, meron na tayong natuklasan. Meron na tayong ideya kung sino yan. So, ipapatuloy natin ito, mga kaibigan, mga magulang, sa susunod nating pag-aaral. Ay, ito'y abangan natin lagi sapagat yung mga hula na natupad ay ito'y matutupad din. At sana kanilang ito'y susundan. Susundin nila ito. Sabi kanina, mahalaga ito sa ating kaligtasan. Subaybayan. So, hanggang sa muli, ito si Sister Fee Tabat magsasabi sa iyo, God bless sa lahat na viewers. At dito sa kabila, si Brother Fred nagsasabi sa inyo sa muli nating pagsasama sa mga pag-aaral natin at gayon din. God bless din sa inyo.